Paging Dr. Gary C. Please proceed to the geriatrics department. Emergency! Emergency! Paging Dr. C! Emergency! Emergency! Hello po sa inyong lahat. Si Dr. Gary C. po ito at nanonood po kayo ng Gabay sa Kalusugan. Ang pag-uusapan natin ay isa na namang pampasiris. Ito yung pampalakas ng pandinig. I'm sure marami sa inyong nakikinig ngayon na medyo, ano nga yun? Ano sinabi? Bibigyan ko po kayo ng tips kung paano natin papalakasin ang ating hearing power. Okay. Pero bago yan, alam niyo po ba na ang tenga ay hindi lang sa pandinig? Kasi ang alam ng iba, mahina pandinig mo, tenga. Pero ang tenga may kinalaman din sa balanse natin, sa paglalakad. Kaya minsan, pag kayo'y madalas mahilo o pakiramdam nyo lutang, kung kayo'y naglalakad na parang pakiramdam mo nagsusway, dapat magpatingin din kayo ng tenga. Hindi lang mata, hindi lang po yung, ay nako, nahihilo baka mataas ang kolesterol. Pa-check nyo rin po ang tenga. Okay? Kasi ang tenga ay importanteng function yan, ang pandinig at balanse. Alam nyo rin po ba na marami rin po sa atin maaring nakakaranas ng paghina ng pandinig? Huwag naman sana umabot sa loss of hearing, yung talagang wala ka nang marinig. Dahil maraming tao po, milyon ang pinag-uusapan po natin dito sa worldwide, hindi lang sa mga matatanda. May mga bata nga na wala nang pandinig, di ba? So ito po yung pinag-uusapan natin, hindi lang po mga ilan-ilan lang ang medyo humihina o wala ng pandinig. Milyon po yan sa buong mundo. At ano ba mga pwedeng dahilan? Siyempre, andyan na yung bata ka pa, na-expose ka sa matinding ingay. Siyempre, yung edad, hindi natin mapapagkaila. Aging talaga, isa sa factor yan. At baka, yung iniinom yung gamot o yung mismong sakit nyo ang dahilan ng paghina ng inyong pandinig o pagkawala ng inyong pandinig. Pero tulad ng dati, palagi ko sinasabi dito sa Gabay sa Kalusugan, maganda na intindihan nyo rin yung anatomy. Kaya minsan, wag naman kayo magagalit, nagtatampo ko sa inyo Pag sinabi nyo ang haba ng paliwanag ni Doc, kung napansin nyo nga, ano na yung lecture ko, maiksi na po yung mga 15-30 minutes para ipaliwanag ang isang sakit. Kasi ginagawa ko po, hindi lang yung, mahina pandinig. Ito gawin mo, Hindi. Bakit mo na humina pandinig? Dapat naintindihan nyo muna yun kasi karamihan ng mga sakit ng mga tao, naniniwala ko, hindi lang senior, lahat. Baka may mali sa inyong ginagawa at yun ang dahilan kung bakit kayo nagkasakit. So, di ba mas maganda maintindihan nyo? Kaya pag sinasabi na, haba ng lecture mo, iksihan mo naman. Kung gusto nyo maiksi, di sa ibang doktor na kayo makinig o kaya magbasa na lang kayo ng mga medical books o mag-google ka na lang kung anong gusto nyo. Okay. Ngayon, pag pinag-usapan ng anatomy, alam nyo po ba na meron pong masasabing maraming bahagi ng tinatawag nating pandinig o ng ating tenga. Meron yan na tinatawag na earlobe, may tinatawag na, basta ang dami. Pero gusto ko himayin lang sa very simple na paliwanag. Hatiin na lang natin ang ating tenga sa tatlong bahagi. Meron tinatawag na outer, middle, at inner. Yung eardrum, nandyan yan sa middle. Madalas yung marinig na, bingi ka. O kaya butas na yung eardrum ko Madalas ko marinig yan. O kaya, ang daming tutuli. Nandun naman yan sa ear canal kadalasan. Doon sa mismong tubo na nakikita nyo. So, yung mismong tenga, maski na tanggalin mo yan, putulin mo yan, makakarinig ka pa rin kung tutuusin mo. Kasi, yung outer ear, saka yung middle ear, ang main purpose lang yan ay magparang transmission ng ingay o sounds. Yung inyong eardrum, may kinalaman naman sa vibration ng sounds at ipinapasa nito papunta sa inner ear. So, yung outer saka middle ear, masasabi natin, importante yan sa transmission of sound. Pero ang inner ear, dun yung nakikita yung tinatawag na cochlea. Ito yung sa sound wave na nagbibigay ng electrical impulse papunta sa brain. Yan na yung talagang tinatawag natin organ of hearing. Yan. So at least sa anatomy, meron na kayong idea, di ba? Magandang alam, di ba? Good to know, di ba? Ngayon, alam niyo po ba na pag pinag-uusapan ng hearing loss o kawalan ng pandinig, meron din mga klase. Hindi yan bara-bara. Ano yung mga types of hearing loss? Number 1, may tinatawag na conductive hearing loss. Number 2, sensory neural hearing loss. And number 3, pag pinagsama mo yung 1 and 2,
mixed hearing loss. Dok, ano ba yan? Paliwanag na natin kagad. Ano ba yan? Bakit ang dami palang klase? Kaya nga pinapaliwanag ko para alam nyo kung bakit magkaiba yan. Kasi pag sinabing number 1 na conductive hearing loss, ito po yan. Conductive hearing loss occurs when there is a problem in the outer and middle ear. Yan, kadalasan yan yung mga may blockage or damage ang eardrum. Blockage, pwede yung mga earwax, mga tutuli. Yan ang conductive hearing loss. So kung malinis naman at wala naman damage yung eardrum nyo, ang tawag dyan, sensory neural hearing loss. May kinalaman na yan sa damage ng inyong inner ear na kung nasaan nandun yung nerve na nagtatransmit mismo ng sound papunta sa inyong brain. Yan. So ngayon, alam nyo na, dalawa pala yun. Bakit importanteng pag-usapan to? Kasi yung isa, yung tinatawag na inner ear, yan na yung may kinalaman sa mga nerves. Okay. Yung mix, yung pinagsama na yung dalawa, mas mahirap yatang gamutin kung meron ka ng conductive, tapos meron ka pang sensory neural. Ibig sabihin, may problema na tayo sa panglabas na tenga, may problema tayo sa gitna ng tenga, middle ear, at may problema pa tayo sa inner ear na dumedirekta na yung sound wave papunta doon sa inyong utak. So, pag narinig niyo ako ngayon, nagtatransmit yan papunta sa utak. Ayun, nagsasalita pala si Doc ngayon. Ayun, pumupunta sa utak yan. And ano yung mga effective ways para ma-increase natin ang hearing power? Siyempre, alamin niyo yung dahilan ng problema. Palagi ko sinasabi yan. Kung ang inyong pagkabingi may kinalaman sa dumi ng tenga, anong gagawin ngayon? Di siyempre lilinisin, di ba? Pero malinis naman yung tenga, pero ganun pa rin. Siguro magpatingin tayo sa isang ENT specialist, yung mga doktor na specialista sa ganitong problema. Okay, so yan yung mga ear, eyes, and nose, di ba? Tapos throat pa, di ba? ENT So naging ear, nose, and throat. Hiniwalay na pala yung eye. Yung eye, yung tawag nyo, optometrist, sa mga nagsusot ng grado. Ophthalmologist naman, yung doktor mismo sa mata, yung mga sakit sa mata. So ngayon, anong gagawin natin? Number 1, kung gusto nyo pong ngayon pa lang, makaiwas tayo na humina palalo ang inyong pandinig. Make sure na hindi kayo nakikinig sa mga malalakas na music o yung mga naglalagay ng mga, nung unang panahon, yung mga Walkman. Nako, karamihan dyan, bingi na ngayon. Ngayon nag-umpisa pa lang, yung mga nagsusuot naman na gumagamit ng iPhone, di ba? Naka-earplug. Huwag niyong masyadong lalakasan. Yung mga trabahong, halimbawa, construction worker, nandun ka sa mga gumagamit ng jackhammer, nandun ka sa mga machinery, kadalasan sila po may problema sa pandinig. Even musician, yung mga drummer. Kaya mapapansin niyo po kung manonood kayo ng mga concert, tingnan niyo yung drummer, nakasuot siya ng mga pampasuporta para makaiwas sa pagkasira ng kanilang tenga. Ang exposure sa loud noise, yan ang number 1 or leading cause ng pagkabingi. Susunod na dyan yung nagkakaedad, syempre. Ngayon, anong pwede niyong gawin? So, gumamit kayo ng mga ear muff, no? Ang purpose niyan ay makontrol lang natin ang pagpasok ng sobrang ingay sa ating tenga. Yung mga nagtatrabaho sa airport, pansinin niyo, lahat may ganyan halos, na? Then number 2, syempre check pa rin natin yung pangkaraniwan na problema, yung earwax, tutuli. So yung mga tutuling napakakapal na, napakatigas na at nagbara na, ang tawag na dyan, impacted cerumen. Impacto ka, impacted So yan, minsan maski anong gawin nyo, ang hirap tanggalin, so pumunta kayo sa isang ENT para matulungan kayong linisin ang inyong tenga. Isang pwede naman din ay yung pagpatak lang ng mga virgin coconut oil, pwede na po yung olive oil, isang patak lang at hayaan nyo na, huwag nyo nang dut-dutin, huwag na kayong gagamit ng mga, yung iba sa inyo, takip ng ballpen, yung iba, walis ting-ting siguro, at kung mga posporo, yung mismong posporo, ay naku, huwag nyo gagawin yan. Ang earwax na nagbi-build up dyan sa inyong tenga, syempre, wala makapasok na transmission ng sound. Ay di talaga mahirapan kayong makarinig, di ba? Then number 3, ang stress kasi. Sa lahat yata ng sakit palagi may parte ang stress. Yung stress, anxiety, di mapakali, no? So meditation, isa sa pwedeng paraan na makatulong sa inyo. Napakaraming paraan ng meditation. Tumahimik ka lang dyan sa isang tabi, malaking bagay na yon, no?
sa tahimik na lugar, mag-meditate ka, inhale, exhale, yung mga ganyan. Ang meditation ay mahalaga dahil in-improve niya ang hearing by reducing your stress and anxiety na nakakaapekto sa ating pandinig. Number 4, keep your ears dry. Kung kayo po'y naligo, make sure after maligo, nalilinis niyo po yung tenga. Maski na yung panlabas lang o hanggang middle ear lang, huwag niyo nang dut-dutin hanggang loob. Dahil yung mga pagkakaroon ng tubig dyan sa inyong tenga, ay pwede maging dahilan para magkaroon kayo ng infeksyon, at pag nagka-infeksyon at ito hindi na-control agad, pwede na tayo maapektuhan sa ating pandinig. Madalas nyo siguro marinig, Meniere's disease at kung ano-ano pa. Isa yan sa pwedeng dahilan kung bakit mahina na pandinig may kasama pang pagkahilo o walang balanse. So make sure na ang inyong tenga ay tuyo. Kung maliligo kayo, magsuswimming kayo, pwede kayong gumamit ng mga earplugs para hindi makapasok ang tubig. Maraming klase niya, no? Maski nga sa online, makikita nyo yung mga foam earplugs, no? Mura lang yan. Wala pa nga yatang 100 pesos, makakabili kayo, no? So, try nyo yan. Then, yung mga naninigarilyo, alam nyo po ba na isa sa risk factor din? Hindi lang po ng problema sa pandinig, pati paningin, ay ang paninigarilyo. Ang sigarilyo, alam natin na masama dahil may mga nicotine, may mga tar. Hindi lang dyan, pwede ka magka-cancer sa throat, cancer sa baga, at marami pang iba. Sigarilyo, maraming masamang epekto sa tenga at ang pangunahing dahilan ng pagkasira ng inyong pandinig ay yung nadadamage ang mga ugat ninyo sa tenga. So, ini-increase nito ang chance rin na magkaroon kayo ng ear infection. Yan. So far, yung mga sinabi ko, kumbaga, napaka-basic. Ang problema, kung hindi alam ng iba, tapos ginagawa nila, yung palang dahilan ng kanilang pagkahina ng tenga o kaya pagkabingi. Number 6, ingat din sa paggamit ng gamot. Kung kayo po ay may iniinom na bagong gamot o nakaramdam kayo na parang may hangin sa loob ng tenga, parang may nakabara, dahil nyo pa yung may sipon sa ilong, may sipon din sa tenga, magpatingin kayo sa doktor. May mga uri ng gamot na pwede mag-cause ng permanent hearing loss. Isang halimbawa ko na lang dyan yung mga gamot sa tuberculosis. May isa sa gamot ninyo sa tuberculosis na kombinasyon yan kadalasan na nagpapahina ng inyong tenga at tinatawag na ototoxic. Pag sinabing ototoxic, toxic sa inyong pandinig o sa inyong tenga. If your medication na iniinom ay bago lang o kaya matagal nyo na ininom pero ngayon napansin nyo, parang nagbago pandinig ko, please see your doctor. Kung sino nag-prescribe, balikan nyo at sabihin nyo sa kanya yung mga napansin yung pagbabago. Number 7, avoid nyo po gumamit ng cotton swab o yung tinatawag niya cotton buds. O kaya anumang mga small object na linalagay nyo sa tenga. May iba ako nakikita naglalagay ng bulak, may iba naglalagay ng coins sa tenga at kung ano-ano, no? Yang paggamit ng cotton buds ay maaring dahilan para lalong pumasok pa loob. Lalo na kung mali ang paggamit nyo. Yung mga mahilig pumunta sa mga barbershop para magpalinis ng tenga, ingat din dahil ang ginagamit nilang sinasabing kutsara ng tutuli ay pwedeng ginamit sa iba-ibang tao na may impeksyon, di ba? So make sure na sana malinis maigi yun at huwag nang gumamit ng cotton buds dahil lalong itinutulak at pwedeng makadamage ng ear canal at eardrum ang palaging paggamit nito. So make sure to avoid it. Then, may magtatanong ano ba mga pwedeng inumin ng mga vitamina o supplements kung ano man na pwedeng tumalas o lumakas ang pandinig. Meron din naman po, no? Napatunayan na ang vitamin B, particularly folic acid, saka vitamin B12 ay maaari makatulong ma-improve ang inyong pandinig. Bakit? Kasi nabanggit ko kanina na yung inner ear, di ba? May nerve. Yung nerve, kadalasan, kailangan ng mga vitamin B para ito'y manatiling malakas. Yan. Number 9, protect your ears. Ano ibig sabihin nun? So, nabanggit ko kanina, kailangan natin limitahan o bawasan yung pumapasok na ingay sa ating tenga by using earplugs or mga may nabibili ngayon na iPad na social, no? Yung mga noise cancellation. Pwede rin yun. Makakatulong po yun to protect your ear from loud noises. So maraming klase yan, personal protective equipment or PPE, ang tawag dyan for hearing. So mag-google kayo, marami kayong makikita kung pwede nyong bilan online. So see your doctor regularly, lalo na kung may mga sakit kayo na posibleng yun ang dahilan ng paghina ng inyong pandinig. Well, maraming pasyente na pag may diabetes, maaring humihina ang pandinig.
Yung mataas ang blood pressure na hindi control, even matataas ang cholesterol, ay pwede rin mangyari yon. So it's important to see your doctor or see an ENT to check lang or assess yung inyong pandinig. May mga test na ginagawa po yan eh. Then do regular exercise and yoga. This will definitely help improve your blood circulation. And at the same time, ang yoga tumutulong na magkaroon kayo ng mas magandang flexibility ng mga muscle. Particularly ear muscle, importante din yan. Number 12, and very simple and very, kumbaga ito yung parang practical, no? Focus and locate the sounds. Yan. Ay, tuturuan ko po kayo ano ibig sabihin yan. Halimbawa po, tayo. Kayo ang kausap ko. Mahina pandinig nyo. Kayo ang mahinang pandinig. Anong ginagawa ko para marinig nyo ako? Diba? Nakaganyan ako. Hello! Anong purpose nun? Anong purpose ka nun? Hello! Diba may mga, ano tawag doon? Yung mga, madalas yung marinig, hoy, sumuko ka na! Pedro! Ho! Diba? So, yung mga yan, diba, forma pa ganon? So, ibig sabihin yan, yung direction ng sound mo, papunta doon. Ngayon, ikaw naman ang bingi. Ay, ikaw yung mahinang pandinig. Ano naman gagawin mo? Ganyan. So, yung mga ganyan na simple step, no, nakakatulong yan ma-improve ang pandinig ng isang tao. At hindi lang yon. Alam nyo ba na yung karamihan na medyo humihinang pandinig, lalo na yung mga nagkakaedad, mahirap sila na makarinig kung ang boses matining. So, kailangan mababa ang boses at mabagal. So kung matining, like for example, yung kilala natin lahat, di ba mga kaedad natin, si Matutina, yung iba, di alam sino si Matutina, di ba? Hello, Jan! Kamusta ka na, Kuya Jan? Yung mga ganyan, di ba? Mas lalong hindi naintindihan at hindi naririnig. Pero kung mabagal, kumusta ka na, Jan? Mas maintindihan at pasok na pasok, maririnig nila. So there are certain techniques na pwede niyong gawin, yung sinasabi kong sound localization, sound focusing, lahat yan makakatulong po sa inyo. So, I'm sure na experience nyo na yan, 'di ba? Sa mga concert, yung mga basketball ngayon, 'di ba? Yung nakalipas na basketball, sigawan, 'di ba? Nakaganon. Woo! Woo! Binubu, o kaya may chini-cheer, 'di ba? Nakaganon. So, para mas lumakas at nakafocus doon sa direction na 'yon. Okay? Then, foods na pwede nyong kainin na regular sa inyong mga pang-araw-araw ay ito mga sumusunod, no? May mga pagkain na beneficial pagdating sa pandinig. Isda. Bakit? Mayaman na naman to sa omega-3 fatty acid. Yung mga salmon at tuna. Anong paliwanag doon? Anti-inflammatory eh. So yung mga nerve, blood vessel ay nananatili na hindi ito yung parang makipot o namamaga. Anti-inflammatory. Number 2, pwede rin po yung mga nuts and seed, almond, sunflower, kung social ka, sunflower seeds, dahil mayaman sa magnesium and zinc. Fruits and vegetables, lahat ng green leafy vegetables, maganda po yan. Berries, kung social ka, may magsasabi, Doc, mahirap lang kami. O sige, duhat ka na lang sa aratilis. Okay? Then, mayaman yan sa antioxidant. Then, whole grains, andyan yung tinatawag na quinoa. Itong, quinoa, isa na to whole grain. Na parang rice, pero hindi siya rice. Gluten-free. Minsan tawag dito pseudo cereal. Parang cereal pero hindi cereal. So yan ay maganda. Why? Kasi para siyang brown rice na high in fiber, wala siyang yung tinatawag na carbohydrates na mataas, wala siyang complex carbohydrates. At the same time, ang kagandahan niyan, may kasama pa yung vitamin B. So yan ang isa sa pwede niyong gawin na parang instead na regular rice, yan ang inyong kainin. Mabibili niyo po yan sa nakita ko to sa sa health store. So sa mga health store, alam niyo na, no? Makikita niyo yan. So just to review, how can we prevent hearing loss? Kasi gusto natin dito sa gabay, prevention. Ayoko yung nandyan na yung problema. Minsan, pag nandyan na, wala nang solusyon. Ang layunin na lang ng doktor, wag nang lumala. Paano kung malala na? Baka wala na tayong magawa. Kaya nga prevention ang purpose ng gabay sa kalusugan. Kaya mga topic na dinidiscuss ko dito, minsan hindi kayo interesado kasi wala pa kayong ganong sakit. Ayoko naman sabihin sana magkaroon kayo para panoodin nyo, di ba? Pero pag pinanood nyo, may idea ka na, baka yung ginagawa mo ay pwedeng humantong sa ganyang problema, di ba? So ano yung mga dapat nyong gawin? Do not insert any object in your ear. Very important yan. Use earplugs or ear muffs to
to avoid yung sobrang ingay, lalo na sa mga concert kung saan-saan. Sa bagay, nanood ka ng concert, gusto mo talaga maingay, so bahala ka na. In case of any ear problem, please see your doctor. Huwag nyo nang intayin na buwan na ang binibilang. Sa unang araw, 2, 3, hanggang 1 linggo, walang pagbabago, see your doctor. Check yung medicine na ininom nyo, kadalasan gamot sa sipon. Pwedeng panandalian para ka nabibingi, di ba? At may mga iba pang gamot, tulad na nabanggit ko kanina, yung mga sangkap sa mga gamot sa tuberculosis. Then have your hearing tested regularly. Dahil hindi mo chinek, paano mo malalaman, paano natin maiwasan, di ba? And use hearing device kung kinakailangan. Kung pinayuhan kayo ng doktor na, the only way para magkaroon tayo ng magandang pandinig, gumamit ng mga hearing aid, huwag ko kayo mag-atubili na gumamit. Huwag kayong matakot. And one of the most common types of hearing loss pagdating sa nagkakaedad, walang kaduda, presbycusis ang tawag. Ito po yung nangihinang pandinig na may kinalaman sa mga nagkakaedad, lalo na pag high-frequency sound. Kaya huwag kayong sisigaw sa mga lolo at lola, huwag nyo silang tataasan ng boses na matining pa ang boses nyo dahil lalo kayo hindi maririnig. Mas mababang tono at dahan-dahan lang. Okay? I hope nakatulong po itong paliwanag na to. Ako po si Dr. Gary C. At sa mga hindi pa nakasubscribe, please, gabay sa kalusugan. Mag-subscribe kayo. Malapit na tayo mag 2 million. I'm sure sa tulong ng mga loyal GSKers, ay maabot natin yan 2 million. Baka nga sa ilan linggo lang. Okay? So mag-subscribe, mag-thumbs up, and maraming salamat po sa lahat ng mga nanood. Ako po si Dr. Gary C., ang inyong gabay sa kalusugan. Bye-bye!